Alam mo ba, maraming security guards ang nagkakamali sa kanilang employer. Maraming guards ang iniisip na ang kumpanya na kanilang binabantayan ang tunay nilang employer. Pero may isang landmark Supreme Court case na tinatalakay ng malinaw ang sagot sa topic na ito na may tamang legal na prinsipyo para dito. Sa video natin today, pag-uusapan natin ang GR number 159469, ang Abella versus PLDT at PSI, at kung bakit ang security agency at hindi ang client company ang tunay na employer ng mga security guards. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang People's Security Incorporated o PSI ay may kontrata sa PLDT upang mag-supply ng security guards. Nakasaad sa kontrata na PSI ang may control, supervision, hiring, pagbibigay ng sweldo at dismissal, at walang employer-employee relationship sa pagitan ng PLDT at ng security guards. Nag-deploy ang PSI ng security guard sa PLDT. Ang PLDT ay nag-interview at nag-monitor, ngunit para lamang tiyakin ang standards nito. Noong 1995, 65 security guards ang nagsampa ng complaint for regularization laban sa PLDT. Iginiit nila na PLDT ang tunay nilang employer. Ang PSI ay middleman lamang at kulang ang kanilang benepisyo. Nagbuo rin sila ng union at nagkaroon ng protest action. Ayon sa desisyon ng Labor Arbiter, ng NLRC, ng Court of Appeals at Supreme Court, lahat sila ay sumang-ayon PSI ang employer ng mga grupo ng security guards. Ang mahalagang aral mula sa kasong ito sa usaping selection and engagement o sino ang nag-hire, ang PSI. Sa payment ng wages, sino ang nagbabayad, PSI pa rin. Power to dismiss o kung sino ang may kapangyarihan na mag-terminate, ang PSI. At ang may control over conduct o sino ang nagdidikta ng trabaho at disiplina, ang PSI. Kahit na sinusubaybayan ng PLDT ang trabaho ng security guards o nagbibigay ng training at commendation, hindi ito nagiging employer-employee relationship. Ang mga security guards ay dapat malaman na ang kanilang employer ay ang security agency, hindi ang company na binabantayan nila. Ang client company gaya ng PLDT may karapatang mag-monitor at mag-request ng replacement, pero hindi sila ang employer. At kung gusto ng security guards na magreklamo sa labor benefits, dapat sa security agency nila ito i-address. Kaya dapat nating tandaan sa kasong ito, ang agency ang kanilang employer. Kung may duda, basahin ang kontrata at tingnan kung sino ang may control sa sahod at disiplina. Kung gusto mo ng mas maraming legal tips tungkol sa labor law sa Pilipinas, subscribe na sa ating channel. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.